Hello everybody! Hello sa social media. Ayan po tayo. Good morning everyone. This is Mobile Ramesh. Once again, ngayon lang po nakabalik sa online dahil nga ay tayo ay busy. At hindi naman lahat ng oras, araw ay iisa na palaging merong ulan or stars na na-harvest natin. So, sa pagdaan ng araw at oras at panahon, ilang linggo din po tayong nanahimik sa ating lungga at nagtratry po tayong gumawa ng ating mga sariling produkto. And hindi ko pinapakita dito kasi nga, syempre marami din naman tayo kakompetisyon. And we're trying our best na gumawa ng isang project na para sa mga kapwa nating mommies, kung sino yung mga gustong magtinda. Ayan. Okay. Thank you everyone. Kumusta po ang buhay-buhay nating lahat? So recently, pasensya na kayo sa background kasi inalis ko na yung mga ibang dito at nasa kabilang linya na. Ay, nasa kabilang bahay na. O yun, nahulog pa. Hirap pala, yan. So, at mamaya, siguro mag-iingay itong mga aso ko. Nandito kasi ako sa bahay namin kasama itong mga aso. Anyway, back tayo sa topic. Makikichika lang din. Okay? Magchika-chika tayo habang tayo ay nakaupo. Recently, kaya di po ako lumalabas din, isa po ay usong-uso dito sa Pilipinas ang tinatawag na pigsa. Sa English po ay boils. Ayan. Siguro dahil sa araw-araw po akong nagmomotor, nagdi-deliver ng mga sabon, ng mga paninda. Kuya, patigilin mo nga yan, mag-ingay. Sorry ah. Tapos, ayun, kasi mula 8 o'clock hanggang 3 o'clock or 2 o'clock, nasa daan pa rin ako nakamotor. So, bali, sobra-sobra po yung init dito, init, ulan, at yun, hindi natin maiwasan ang matinatawag na pigsa at mga pimples. Kaya, mga kasuki, mga ka-energetic, maging, lagi tayo maligo para tayo ay hindi tubuan ng yung mga init natin sa katawan. Ayan, init sa katawan. Take note. Init sa katawan. Iba na naman, mga green-minded dyan. Ayan. So, habang ako'y nakaupo dito, kasi talagang nakabandage pa yung puwet ko. Dahil yung tinubuan pa naman ng pigsa, doon pa talaga mismo sa may pisngi ng puwet. Buti na lang hindi sa alam nyo na. Ayan. So, bali, hindi ako makaupo ng maayos. At okay naman, sabi ng Diyos, ay ng doktor, at sa tulong naman at awa ng Diyos, blessings, natanggal naman na yung laman niya. Yung parang, syempre, alam nyo na, yung pimples, diba? Ganon. Kaya, natanggal na by the help of taking medicines din, mga mefenamic acid at mga antibiotic. Okay. So, wala po ako sa labas ngayon at nandito ako sa maliit naming shop, although wala nang laman kasi ginagawa ko na nga pong parang tambayan lang. So, mostly kasi ginagawa po natin is online na. So, dito sa Pilipinas, marami na pong mga kompetisyon at parang mushroom. Dito sa Kamaynilaan, parang mushroom, parang kabute ang mga tindahan at sari-sari store. Kaya tayo naman ay naghahanap ng mga nagda-diversify tayo kung tawagin. Naghanap tayo ng karagdagang diskarte. Ayan. Salamat po sa mga viewers natin. Ang dami. Salamat po sa pag-standby dito sa channel natin. Okay. At, okay, take advantage ko na rin, taking opportunity to tell na kung gusto nyong mga ibang mga motivation, meron din po tayong YouTube channel. So, follow the link lang po tayo. Okay? Yan ang buhay dito sa Pilipinas. Maulan, maaraw. At ito lang ang napaka
tumatak sa isipan ko na sobra-sobra yung mga news na nagsasabi na kung 65 pesos or 63 pesos na ang meals mo ay matatawag ka ng not for poor food na. Ayan. So, isa rin din po ako doon na nag-a-appeal. Alam nyo ba yon? Na isa rin din akong against sa tinatawag nilang yon. Kasi alam nyo ba, so, sigarilyo na nga lang sa mga nag-i-smoke, 9 pesos na. O pagkain ang pinag-uusapan, kung gusto mo talaga namang makakain ng masustansya, you need to have 100. Diba? Yung pares ni Diwata, unlimited yun, 100 peso. Pares lang yun, wala pang gulay. O, diba? Ilan-ilan lang tigtig ng mga karne-karne doon. So, 100. So, paano sinabi ng gobyerno na ang 63 pesos mo ay hindi ka na matuturing na poor food daw? Ano ba yan? Diyos mio, kaming maliliit na nagtitinda dito, Diyos me. Akala nyo ba? Paano ibabudget? Ang sakit ng puwet. Paano ibabudget ang 63 pesos? Gobyerno, Pilipinas. Paano ba yan? Paano nyo matulungan ng mga Pilipino kung ganyan kayo, oy? Okay. Mga sabon na nga lang, 1 kilo. Kaming nagtitinda ng per kilo na nagbabuying ng per kilo. Nahihirapan pa kaming magtinda ng ang price mo ay 40. Tapos may additional ka pang shipping fee. Babagsak din yon na 100 at kung ano-ano pa. So, nasaan ngayon sinasabi ng iba na kapag 63, yung pagkain mo lang ang pinag-uusapan, 63. Paano na yung mga necessities mo? Paano na yung babayaran mo at kung ano-ano pa? So, yun yung ibig kong sabihin doon. Kaya, isa din po ako, kagaya nyon, yung mga nag-a-against, yan, sa 63 pesos na yan na sinasabi ng gobyerno. Ayan po, maawa naman po kayo. Diyos mio, magpaganda na lang tayo. I-enjoy na lang natin yung filter. Kasi alam nyo, eto pa ang nakakatuwa. Ito pa mga day. Kinig kayo. So, nung nakaraan, nagkaroon ako ng event award. So, nagpunta ako doon. Gusto, syempre, award yun. Aakyat ka ng stage. So, pupunta rin naman ako doon. Magpa-makeup ka din doon. Ganon, ganyan. Doon nagpunta ako sa isang parlor. Pag makeup na lang, 800, 600 to 800. San ka pa? Diba? Ano ba to? Community bit. Ay, wala akong pakialam sa mga live dito. Ayan. Kaya, say hello. Hello po sa lahat. Thank you sa pag-join. Ayan. Ayan po. So, yan yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. At, isa pa pala. Kuya, paano ng electric fan? Hindi pa ganito. Ganyan lang. Hindi. Ipag ganito mo para ang init. Wag. Basta, ilapit mo lang. Ayan. Ayan. Ayaw ko kasing maglugay ng buhok ko kasi tingnan nyo nga napapanot na rin ako sa kaka-helmet. Tingnan nyo. Ayan. Ayaw ko kasi maglugay-lugay ng buhok. Tsaka lang ako naglulugay kapag nandito tayo, nagla-live. Siyempre, iba na yung nakikita sa online. Sabihin nila, si Mamita Almabel, hindi man lang makasuklay. Gurang na yan. Kahit na mag-e-edad man tayo, accept natin yung pag-edad natin. Tanggapin natin na nagkaka-edad na tayo. But, grow old with grace na sinasabi nila. Grow old, magpaganda ka. Kapag matanda na tayo, nandyan na sana yung wag tayong masyadong ma-stress. Pero sa hirap ng buhay, paano ba naman tayo hindi magiging stress? Isa pa, dagdag mo na rin yung mga maraming marites sa paligid mo. Diba? Pasensya na kayo, magalaw kasi lang. Ayan. So,
Ang dami kong gustong ichika, mga kaibigan. Oops! Ayan, nag-eng-eng na naman yung mga aso ko. At saka, ayan, pagkatapos kasi ng pagiging habang ako'y nagninegosyo ng maliit dito sa atin, maliit lang naman, at palugi na nga, alam nyo ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, maraming kompetisyon. Napakaraming kompetisyon ang nandito dito sa atin ngayon. Dito sa TikTok, dito lahat ng online pababaan ng mga presyo. Tapos, siyempre, mag-ingat-ingat din po tayo kasi, alam nyo, ang daming scammer. Yan ang totoo sa online. So, be careful tayo sa mga scammers. Ang dami-dami. Nung nakaraan nga, sa Facebook, biglang si Lolo Meta, biglang niyang ni-restrict at temporary suspension yung account ko. Hoy, huwag magulo. Bakit daw? Kasi sa Facebook ngayon, nagtitingin sila din kung sino-sino yung may mga hints ba, may mga warning, may mga red flag, ganyan. So, nag-appeal ako na nagbabayad ako ng verified badge ninyo, tapos hindi nyo makita kung sino yung gumagamit ng account ko kasi talagang 2 beses nang na-hack yung account. Kuya, yung pusa! Ayan. Marami po kasi akong aso. Pagkatapos kasi ng trabaho ko, naging happy pill ko po yung aso ko. Kaya sa mga gustong mag-adapt dyan, meron po akong pinapa-adapt. Ayan. Yan po. Balik tayo sa topics. Kaya, sa mga OFW, kasi ako'y isang OFW. Isa po akong napakatagal na OFW. May kanya-kanya kasing istorya ng bakit yung mga ibang OFW hindi nagpapadala. Kasi hindi naman lahat po, kagaya ko dati, noong ako'y OFW pa, na hindi naman lahat ay malalaki ang sahod. Meron din pong expenses doon. Hindi naman po pwedeng walang expenses. Ayan. Kaya sa mga pamilya dito, sa Pilipinas, wag na kayong magalit. At sa mga iba dyan na nang babas ng mga OFW, oy! Yung mga nang babas ng mga OFW na pinagtatawanan nila na ang ganito ang bag, ganyan ang bag, ganyan ang... Bakit po? Ang OFW, wala pong ATM yan. Gagaya din, kunwari, nandito ka sa Pilipinas. Magtrabaho ka dito sa Kamaynilaan at ang bahay mo ay nanggaling ka sa probinsya. Kailangan mong magpadala. Siyempre, pag nag-day off ka dito sa Pilipinas, kailangan mo din ng pera para pansarili mo. Hindi na ibig sabihin na kayong mga pamilya kayo ng mga OFW, i-rely nyo lahat diyan sa mga OFW nyo. Maawa naman kayo sa mga OFW. Ayan. Matuto tayo. Ito yung pangit dito sa atin eh. Hindi ko naman sinasabi na ako ay tama, Ito ay point of view ko lang. Okay? Sa mga gustong share nyo to. Kasi ako yung magtataklesa dito ngayon. Share kung gustong mag-share. Okay? Ito kasi ang nangyayari dito sa Pilipinas. Ako ay marami na rin napuntahan ng mga ibang nasyon at ang gaganda ng kanilang mga programa. Dito lang sa Pilipinas po, yung merong 4-piece na tinatawag. Okay? Marami akong nakita dito upon staying within 5 years na naka-stay ako dito sa Pilipinas. Marami akong nakita. Ganito yan. Eto ha. Baka madimanda ako nito. Baka malibel tayo dito. Pero totoo to. Sasabihin ko sa inyo. Yung 4-piece na yan, minsan, yung mga 4-piece na binibigyan nila, sila pa yung may gate na bahay. Alam nyo ba yon? Imbes na yung gobyerno magbigay ng trabaho, mag-create sila ng resources ng trabaho para sa mga mahihirap, talaga naman namumudmod. O di tayong mga Pilipino, bakit pa ba magtatrabaho? Meron namang 4-piece. Every month pa yata yun. Malaki-laki rin yun Tapos yung mga iba dyan, kasi ako, isa kong sideline, isa kong business ay, siyempre, online tayo, di ba?
online ang business ko. I'm aware na hindi naman lahat ay para ako yung sarili kong tindahan, parang ginagawa ko ay ako yung ahente ng sarili kong product. So bale, ginagaya ko rin dahil meron tayong permit, ginagaya ko rin na pinapautang yung mga product ko sa mga kasama kong mga kasuki ko, di ba? So, yung mga ibang company kasi naggaganon. Ganon ang ginagawa nila. Nagpapahiram sila within a month, consignment, at kung ano-ano pa. So, yun yung ginagawa ko. Nahuhulog yung eyeglass ko kasi medyo malaki. Hindi pa ako nakakabili. Thank you so much sa 120,000 na viewers ko. Ayan. Maraming salamat. 120,000 na viewers. Ang bilis. Okay, magiging taklesa tayo. Always people telling me na minsan kapag ako nagsalita, walang filter yung bunganga ko. Yes, bakit ba naman tayo paikot-ikot pa? Kung doon din lang naman ang punta, di ba? So, wag na tayong magpaikot-ikot, be it real na, real talk na, di ba? Okay. Kaya naman ako na gustong mag-live ngayon dahil nga sabi ko sa inyo, masakit yung puwit ko dahil may pigsa, kakatanggal ng kaka-opera, kung yun ang isang term. So, medyo masakit. At nakikipag-usap-usap at nagre-record ako dahil ito, inilalagay ko din sa kabilang channel natin para minsang isahang trabaho lang. Okay? Anyway, thank you so much. 120,000 viewers. Ayan. So, balik tayo sa topic. Pagdating dito sa Pilipinas, merong programa ang gobyerno na 4Ps. Bibigyan nila ng ayuda yung 4Ps. Okay? Pero maraming mga 4Ps na, eto na, minsan sila pa yung magandang bahay, napakaganda. Marami ako nakitang ganon. Sorry ha, nagiging taklesa ako. Pero sana, totoo, sa mga gobyerno naman sana, makita nila, pantayin nila, screen nila kung talagang 4Ps yun. Kasi minsan marami, alam nyo na, iba't iba kasi ang klase ng scammer. Iba't iba ang klase ng korupsyon. Ayan. So, ilib na lang natin yan mga topic na yan. Baka mamaya mayroon na naman magkaroon tayo ng kaaway. Okay. Inom muna tayo. Nagkakape ako. Ito ngayon ay brunch. Ayan. Kuya, yung aso. So, okay. So, ayun yung laging sabi nila, ganito, mahirap ang buhay. Di pa sila gumawa ng trabaho na yun nga, ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Maggawa sila ng trabaho para sa mga 4Ps sana, instead na ayuda na buwan-buwan ang ibigay nila, maggawa na lang sila ng propaganda na trabaho at yung mga tao na yun magkaroon ng regular na trabaho. O di meron silang regular na sweldo, at least nakakatulong pa sila sa resources ng Pilipinas, napapaganda pa nila, napapakita pa nila na ang Pilipinas ay pwedeng gumawa ng ganon. Ayan, mag-e-election na naman, kaya ang dami-dami na namang lumalabas na ganito, ganon, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya, ayun. So, anyway, ako lang naman po si Alma Bel Rames. Ulitin naman natin, kilalang-kilala po ako sa pangalang Alma Bel Rames. At kilalang-kilala din po ako sa pagiging taklesa. Pero lately, naging ganun ako. Hindi ako palala taklesa kasi nagiging busy tayo sa maliit nating business. Yan. Kasi gumawa ako ng mga sabon. Ayun nga, ulitin ko sa may grocery na maliit pero ginagawa kong online dahil alam nyo na, ang isang business owners kailangan ng budget capital. Kaya ngayon, nauso ang online, ayan, may nakita naman ako na magandang platform na kung saan mami-minimize mo ngayon ang capital mo, hindi ka na mag-i-impact ng mga inventory. Kasi mga inventory minsan, pag nakakuha ka ng mga helper na hindi rin ganun, ganyan, wala rin. Kaya,
naghahanap ako ngayon, yun yung masasabi ko sa mga aspiring entrepreneurs na kagaya ko, sa mga gustong sumubok ng mga negosyo na kagaya ko, ang dami nating factors na pwede na kinakailangang i-consider para hindi tayo pagdating ng araw lulugo-lugo at iiyak-iyak na mabankrupt. Yun na yun. Kasi dito sa Pilipinas at saan man dito sa mundo, ang buong marketing po ay nag-iiba-iba ang strategy na dahil po sa mga technology. Ayan. So, pababaan na yan. Kasi marami na ring mga Filipino ang nag-i-import. Maliit ka man na business ka, pwede ka nang mag-import sa China mismo. Pwede ka nang magpaplanta. Ako nga mismo, meron nang nagsasabi sa akin, bakit di ka pa bumili dito sa China? Kesa naman naggagawa ka ng sarili mong perfume. Kasi nga may perfume din ako. Yun yung mga bagay-bagay na kino-consider ko ngayon. Bakit? Kasi alam nyo, ang sari-sari store, kapag nag-uumpisa ka pa lang ngayon, hindi na kasi gaanong yes, it's true na ito ay basic necessities natin. Bigas, kape, lahat yan, basic necessities. Ngayon, ang mga tao, alam na nila na uso na ngayon yung mga online na pwedeng mag-credit at kung ano-ano pa. Kaya yun, doon ako napunta sa ganong style. Kasi, alam nyo, mga home credit na yan, may mga pure gold na yan, at saka si credit card ngayon, talagang lumalaban na rin sila sa mga lending firm, lahat na, kasi ngayon, alam nyo ba, lahat ng tao dahil sa technology ay madiskarte na. Wala nang isang tao na kagaya ko, nakaupo lang na walang ginagawa at hindi nagtitinda. Yung mga iba, tinan nyo, sa Facebook, nung naglabas si Lolo Meta na pwede kang kumita sa mga reels mo, ang dami na, nagsipaglabasan na ngayon ang mga digital creator. Kaya nga marami na rin yung mga mayayaman. Yes, I know, yung mga mayayaman, sila yung nagpapa-advertise sa mga influencer at kung ano-ano pa. Pero, tayong mga mahihirap, syempre, gawin natin yung sarili nating gawin. Yon, di ba? Ganun lang yun. Pagdating naman sa love life, nasa iyo na. Kung pagsabayin mo ang negosyo mo at love life mo. Ayan. Ako nga, sabi nila, bakit mamita? Wala ka pa rin asawa. Wala pa naman nakikita. Matanda na tayo para dyan. Okay, salamat sa 1,000. Bumaba ng 1,000 ang viewers ko. Okay. Kaya naman ako nag-live. Another thing, the reason why I came to live today, someone sent me a message pertaining the idea of being a prodigal daughter. Kasi ba naman, makisaw-saw tayo sa issue ng mga yulo. Ayan, si Carlos Yulo. Ngayon, dahil sa issue na yan, dahil sa trending issue na yan ng being a mother versus child, child versus mother or parents, di ba? And the issue of financial issue. Tatanungin ko kayo, I'm going to ask you everyone, guys, what can you say about the fact that a mother are entitled to use the money of her son without consent of the other one? What can you say about this? Thank you so much, everyone. Thank you. I know from other place. Thank you. That's why I'm talking in English now. Kasi kanina, purely Tagalog, I thought. But thank you, everyone from other nations. Okay, this is the issue that trending here over the social media here in the Philippines. Anyway, congratulations to Mr. Carlos Yulo for bringing a pride to the Philippines, being 2 gold medalists at the Olympic Games held in Paris. Ayan. And
media, napaka-trending po ngayon ang issue ng mother versus son issue at saka mga finance. Okay. May sasabihin ako sa inyo. Depende siguro yan sa sitwasyon. It depends upon the situation. Because someone sent me a message because I am also people always told me I am a prodigal daughter. I'm a rebellious daughter. All what can I say is it depends siguro naman, depende naman siguro sa sitwasyon. Kasi kay Carlos Yulo, mula pagkabata niya, ever since day one na pananganak siya, nandyan na yung parents niya. Sinubaybayan siya, sinuportahan siya hanggang sa pag-training niya. Okay? So, hindi ko nakita doon dahil isa rin akong stalker, kaya bago ako nagsasalita ngayon, nag-stalk muna ako ng mga facts dahil ayaw ko magsalita ng hindi naman naaayon sa sitwasyon. Yan. So, nag-stalk ako and then nakita ko na si Mother Yulo, Angelica, ever since naman, mula kabata nila, is, dyan sila nakatira sa Malate, Manila taga Malate sila, Manila po, 2nd district yata yon ng Manila. So, sinuportahan sila mula pagkabata, 3, 4 sila magkakapatid. So, yung una, yung panganay is babae, tapos yung 3 is nasa, games, Olympics. So, kung si nanay ay pabayang nanay, is, alam nyo na, hindi yun magkakaroon ng ganoon, ng ganong sitwasyon. Kung hindi siya makapag-training, hindi siya ganon, hindi siya ganyan, di ba? Nagkaroon lang ng hidwaan sila noong meron ng, syempre, girlfriend. Syempre, iba rin naman yung pagkalakihan, iba yung kinalakihang kultura ng girlfriend niya, at kasi lumaki ito sa ibang nasyon, lumaki ito sa Australia. So, alam natin na malaki ang pagkakaiba ng ganong sitwasyon. Okay. So, wag na natin silang i-bash. Kasi alam nyo, instead na nakikipagdiwang tayo sa makipagdiwang tayo sa achievement ni Carlos Yulo, ang daming chikadora, pero ang ganda nun kasi dahil sa senaryo na yon, ang daming nakakakita kung gaano kahalaga ang pamilya. Oo nga naman, family is family, at diyan na dumating yung nag-message sila sa akin. Pero again, sinasabi ko sa inyo, it depends sa situation. Hindi ko sinabi na ako Israel. Dahil Israel talaga ako, alam nyo ba guys, lumaki ako na walang mama. Wala akong nanay. Wala akong tatay. Tatay ko busy sa pagtatrabaho. Pagkatapos nilang naghiwalay ng nanay namin. At lumaki kami sa lola at lola namin. Yun na lang ang pagkukulang din naman ni Carlos, yung pansinin niya kahit na anong pagkakamali ng isang ina is nanay is nanay. May mga anak din ako, hindi rin ako perfect na tao. Marami din akong pagkukulang kasi ako ay isang single mom. Maagang nakipaghiwalay, kaya tinawag ko sarili ko single mom. At the age of 20, 22, hiwalay na po ako kasi sa kasong bigami. Yan. So, ako lang yung tao na ayoko naman na nakikisama ka at marami kang kahati. Ayun. Kaya, ang hirap yung makisama ka sa isang tao na marami kang kahati. Masakit yun. Ang sakit-sakit nun. Yung maghanap ka ng forever mo na tinatawag. Tapos, meron ka pang kahati. May kahati pala ako. Kaya yun ang nangyari. So, at the age of 20, hiwalay na po ako. So, after 10 years lang ako nag-remarried. And ngayon na naman, wala kami. Hindi kami magkasama. Ayun. May girlfriend naman nun. Kaya may mga babae din na alam na nga nilang na ganon. Oh, yun ang gusto nila. Di hayaan mo sila, di ba? So, anyway.
Respect what they want. Ayan. So, kung ano yung gusto nila, yung isang individual, kasi wala naman na tayong magagawa eh. Hindi na natin control, hindi natin makontrol sila. May kanya-kanya silang sarili. Kung may saltik sila, may saltik ka din, parang ganon. may kanya-kanya kayong option, may kanya-kanya kayong desisyon sa buhay. Kaya, kinakailangan doon magrespetuhan na lang. Tapos, isa pa, time is really a nice option sa pagpapatawad. Time can heal. Ako po, sa dami ng pinagdaanan kong pagtratraidor ng mga mahal ko sa buhay, alam nyo, umabot ako ng 10 years bago ko na ilabas at natutunang magpatawad. Kasi, pag kumikim-kim ka daw ng sama ng loob, mahirap mag-go, mabigat. Totoo yan. Di ba sabi ko sa inyo, lumaki ako na wala si mama namin. At, mga aso ko maingay. At, meron din akong anak na naiwan na lumaki din sa kwan. Kasi, alam nyo, ang paghihiwalay dito sa Pilipinas, hindi basta-basta naghiwalay. Di ako nakipaghiwalay na kagaya ng ibang tao na just hiwalay. Ako talaga dumaan sa legal. At, syempre, dumaan din tayo sa legal. Legal nga, natalo ako sa custody ngayon dahil nga, wala akong parents. So, pag dumaan ka sa legal way ng separation dito sa Pilipinas, titingnan nila kung karapat-dapat ka ba napuntahan ng anak mo at sa iyo lumaki. Kahit sabihin natin na nanay ka. Kasi yung mga ibang perception dito sa Pilipinas nanay ako. Sa akin mapunta yung bata. Pagdating naman ngayon sa legal way, alam nyo, tinitingnan nila ang capacity nyo. Kung kaya nyo bang palakihin yung anak nyo. Ganon. So, sa akin kasi, ang nangyari, wala akong parents, wala akong mama. Natalo ako doon dahil ako si panganay, kailangan ko ring mag-abroad, bumalik sa abroad. Kaya, yun. Lumaki siya sa tatay niya. Ayan. So, dalawa yung, hindi ko naman pinagkakait, okay? Wait lang. Kaya naging happy pill ko ay mga aso. Masasagot yan, bakit si Mamita? Bakit si Mamita? Madaming aso. Gayon. Ang sasabihin nila, bakit si Mamita maraming aso? Kasi naging outlet ko ang pag-alaga ng aso. Hindi ibig sabihin na walang nagmamahal sa akin, hindi ibig sabihin na masungit ako. Kasi ito ay option ko at sila yung makasama ko dito sa Manila na ng tindahan ko. Wala kasi, hindi sila pumupunta dito yung mga anak ko. Hindi pumupunta sa akin yun. Nire-respeto ko na rin ang kanilang mga desisyon kasi nasa edad na sila. Hayaan natin sila. Yung mga bata natin, alam nyo, the more na binibaby nyo sila, the more na hindi sila matuto. Kagaya ko din. Kasi ako, at the age of 16, may sarili na talaga akong mundo. May sarili na talaga akong buhay. May sarili na akong hanap buhay. Ako na yung isa ako sa nagpapaaral sa aking kapatid. Isa ako na bumibili ng mga kinakailangan ng aking kapatid nung nag-aaral sila. So, ganun yung ko. Kaya, yung sabi nila na kinakailangan ba na pakialaman ng nanay ang pera ng kanyang anak. Ako, sumasagot ako yan. Kapag nasa edad na at wala na siya sabihing menor de edad, sa kanya na. Kasi, kaya nga meron tayong yung age gap na tinatawag na 18 and above, 20 and above. Kasi yan yung party, adulting. Pag nag-adulting sila, tapos ay time na yan na hindi naman habang buhay, kasama mo ang anak mo. Nakapisan sa'yo. Lalo pa kung lalaki. Kasi lalaki mga anak ko, alam nyo ba, parang ipinamigay ko lang yung mga anak ko. Ayan. Ang pagkakaroon ng anak na lalaki ay parang ibinigay mo lang. Yun ang masakit. Parang ibinigay mo lang. Bumabawi ka na lang sa mga apo mo. Yun.
Kasi dalawang lalaki ang anak ko. Yung isa naman, naging anak ko siya sa pagre-rebelde. Di ko yan pinagkakait. I'm so proud. At, last 2019, nakita ko lang siya. Yun nga, pumunta siya dito sa bahay. At, syempre, hindi niya ako kilala na ako ang nanay niya. Dahil, ganito naman yun. Pinagkait naman siya ngayon ng tatay at mga lola niya sa akin. So, parang tinago ba? And then, yung bata, hinanap ako. Ako naman, kasi open ang life ko. Hindi ako nagtatago, hindi ako, basta makikita nyo ako, nandito lagi ako sa mga social media, kasi nga, yan ang ginagawa ko sa business ko, purely online. So, hinanap niya ako, at nung nagkita kami, syempre, kumakabog-kabog ang dibdib, ganun naman yung ganun naman talaga yung first makita at mararamdaman mo kung you're going to feel it, kung real ba siya o ma-excite ka din, syempre. So, ayun, bilang isang nanay, hindi ko pinagsisisihan. Sometimes I admit na minsan iniisip ko yon. Saan ba ako nagkulang? Kasi ang nangyari sa buhay ko andyan na lahat, tapos biglang nawala. Alam mo ba yon? Kasal ka na, tapos bigla talagang nawala. Kaya, maingay yung mga aso ko. Ayan. Kaya, ayun, ang nangyari. Ayan. Pagulo yung mga aso ko. Tapos, ay naku, nakadidistract yung mga aso ko. Wait lang. Thank you so much everyone for joining and viewing my views. Ayan. So, let's go back to the topic. Ang topic kanina is about kung nararapat nga ba, is it advisable, is it the practice, is it any normal practice na kapag tumuntong na ang anak natin sa 20s o kainaman na sabihin ay sa tamang edad ay pakikialaman pa ng kanyang mga magulang ang kanyang sahod. For me kasi, kami magkakapatid, mayroon kaming rules na kapag nag-asawa ka na, out ka na. Siyempre, mag-asawa ka na Iba ng senaryo. Ang sasabihin mo na, dito ako. Old school pa rin kasi ang mga magulang dito sa Pilipinas. Diyan sa ibang bansa, kapag nag-asawa ka, you must do your own. Walang magulang, walang gano. Ang trabaho lang ng magulang is gabayan sila. Yun. Pero yung sabihin mo na pag nag-asawa na, oy, makinig kayo mga OFW. Kayo dapat ito ha. Kasi ito ang ginawa ko sa sarili ko. Ako ay isang OFW mula 1998 hanggang 2019. Makinig. Maawa kayo sa mga sarili nyo. Kapag nag-asawa na ang inyong anak, pwede naman kayong magbigay sa apo. At sabihin na natin, bakit nag-asawa siya? Nag-asawa siya Hindi mo kasalanang nag-asawa siya. Hindi mo sinabing mag-asawa siya. Hindi mo sinabi na, ikaw, mag-asawa ka na, itigil mo na ang pag-aaral mo. Choices nila yon. So, nag-asawa sila, dapat, anong dapat? Harapin nila ang ginawa nila. Consequence sa mga ginagawa nila. Paano matututo ang isang anak kung hindi mo gagawin yon? Alam nyo, sa totoo lang, ang sakit-sakit ang buhay ko kung alam nyo lang. Ang buhay ni Alma Bel Versola Rames o Mamita, bakit ko nagawa mag-organize ng isang Supermom event na nakatatlong taon dyan sa Singapore? Bakit? Dahil puro hugot ng buhay yan.
Hindi yan basta-basta rampahan na putris na magrarampa ka, magsuot ka ng gown. Anong silbi ng isusuot mong gown kung walang meaning? Anong silbi ng isusuot mong corona kung nakuha mo lang sa pag-post-post? Anybody can do that posing? Anybody can do that dancing? Yun ang rason. Bakit may word of supermom kami? Dahil inaalam namin kung ano mga istorya ng buhay ng mga kandidata namin. Doon sa istorya ng buhay nila, makikita kung gaano sila katibay makipagsapalaran sa buhay. Yun ang topic natin. Kagaya ng trending ng nangyayari kay Mr. Yulo ngayon at sa kanyang ina. Bakit sinasabi ng, sabi ng mga tao, si Angelica, ginagamit niya ang pera ng anak niya. Bla 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 bla. Maging ano na lang tayo, respectful na lang tayo. Huwag na tayo makisaw-saw sa kanila kasi pamilya nila yun eh. Kung hindi naman, wala namang perfectong buhay. Wala namang perfecto. Ay kuya, yun yung niluto mo. Tanggalin mo na para ano? Para lumamig. Sorry. Patalastas yun. Yan, tanggalin mo na para lumamig yung saksakan. Kulang ang tubig, di ba? Sabi ko, damihan mo eh. Okay, balik tayo. So, yung nanay, pagdating, kasi ang ganda ng nangyari kay Yulo. Tayong mga nanay, okay, mga nanay, yan. Tayong mga nanay, nakaka-relate tayo. Hindi lang makipagsawsawan tayo, kundi magkipag-relate na rin tayo kung ano ang life lesson na matututunan natin sa ganitong mga bagay. Kasi ako, kapag may mga chismis sa social media, hindi ako laging tumitingin. Tumitingin ako kung ano nga ba, paano ako makarelate sa buhay na yon. At nagkataon din na puro lalaki yung mga anak ko. At alam nyo naman na ako'y may apo na, minsan mahirap humiram ng mga apo. Mahirap humiram ng mga apo. Siyempre, kagaya ng sabi ko, may kanya-kanya na silang mga desisyon. Hindi mo naman sila inutusan na, hindi habang buhay na magiging kasama mo ang anak mo. May time, sabi nga sa Biblia, 'di ba may part ng Bible na, pagkatapos ng kasal, humayo kayo't magpakarami. Parte yan sa Bible. Yung mga Kristiyano dyan, alam nyo yan. Kaya, huwag na nating ibas ang nanay kasi ang nanay, kahit gaano man yan kasama, wala pa rin tatay o nanay man. Kasi hindi ko sinasabi na nanay lang. Marami din nanay na masama. Isa na ako doon. Kasi lumaki mga anak ko na hindi ko sila kasama. Dahil may rason. Wala akong asawa, wala akong magulang, mapag-iwanan sila, kailangan kong kumayod, kailangan kong mag-abroad. Yun. Pero, ito nakakatawa. Makinig kayo. Yung mga bata, habang wala ka, nakakahanap sila ng mga love life nila. Yung anak ko. Kung saan yung girlfriend niya mag-aral, sundan niya, pumunta sa public, nag-aaral siya sa private, nag-drop out siya doon, pumunta siya sa public. Hindi mo na masisi ang kaya nga sabi ko, kanya-kanyang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na, ito yung ganito, ibabas na natin. Alam nyo ba ang sitwasyon? Nandun ba kayo? Kasi, ang nasa media kasi, hindi natin alam kung ano ba ang totoong nangyari. Sa ating mga buhay, ganun din. May mga ganun ding mga senaryo na hindi dapat inilalagay na doon. Pero, yun na nga, walang baho na hindi nalalantad. Kaya, kung ano man yun, huwag na natin silang i-bash. Kasi, katulad lang natin din sila. Kaya celebrity sila, kaya presidente sila, kung ganun, ganyan. Pare-parehas lang tayong tao. Human being na kumakain, tumatae, natutulog, naliligo, nagtratrabaho. Ayan. So, instead na pasikatin sila, laging ganun tayo. Kasi meron nag-message sa akin, ang sabi sa akin, ako daw ay matigas ang ulo.
Yes, inaamin ko sa inyo, 7 years old ako nung iniwan ako ng nanay ko sa probinsya. Lumaki kami sa mga grandparents namin at tita namin. Oh, ano ang feelings ng 7 years old na pinagpramisan ng nanay na babalikan kita, magtatrabaho kami. From 1985, tandang-tanda ko yun. Yun kasi ako hindi ako malilimutin na tao. Kung ano, alam ba ng nanay ko kung ano yung pinagdaanan kong hirap? Alam ba ng nanay ko? Depende kasi yan sa sitwasyon eh. Kaya kung sasabihan ako na, oh, masungit ka, oh, ganito ka, oh, ganyan ka, rebelde ka. Bakit? Alam ba ninyo? Kayong mga nambabas sa akin. Alam nyo ba kung anong pinagdaanan ko? Ang hinihintay ko lang naman, kausapin ako ng nanay ko. Ito pa, kahit mapanood to ng aking mga relatives, dahil ito totoo. Syempre, meron akong business dito. Ang mga kasama ko dito, mga katulong ko, kung magkakaroon lang ako dito ng kasama, magbabayad ako ng tao. Kukuha ako ng katulong kasi mag-isa ako At mga aso ko. Ngayon, every scenario kasi ganyan yan Kaya minsan pumuputok yung utak ko yung isipan ko kapag sinasabi nila na, oh, maldita daw ako. Bakit? Alam ba nila? Alam ba nila yung istorya? Ikaw na anak, ako na anak. Alam nyo ba ang nangyayari? Ako na anak, sabi ko, oh, wag ka nang mahiya, punta ka na dito. Pumunta ka na dito ka na tumira sa akin para maranasan mo naman ang buhay Maynila. Kasi may mga anak na siya, may asawa na siyang pangalawa. Okay, dalawa na yung kapatid kong lalaki doon. Alam nyo, bago ko nahanap din ang nanay ko, hinanap ko din ang nanay ko mula probinsya, naglayas ako sa probinsya. Nagkatulong ako dito sa Navotas, mga age ng 15. Tapos sa isipan ko, andun yung buong pangalan ng lolo ko, Macario Obado, isang journalist ni Ramos dati. So sinulatan ko ngayon, nung nandun ako sa Navotas, sinulatan ko ngayon ang lola ko sa Ordaneta, Pangasinan. Na ako, nagpapakilala ako si Alma, ako si Alma Bell, anak ni Asuncion, nandito ako sa ganito, nandito ako sa ganon. Ayun, kaya nasundan ako ng mga pinsan ko dahil may mga pinsanin pala ako dito sa Makati. At the rest is history. Ayan na. So, ang una kong nakita ay ang mga tita ko, mga pinsan ko. So, yung nanay ko, imbes na mag-sorry, dahil yung inaantay ko lang naman ay yung kasagutan kasi iba yung nanggagaling sa'yo. Yung marinig mo na anak na manggagaling sa nanay mo. Kasi ako, hindi ako madaling maniwala sa sabi-sabi ng iba. Dahil may ugali ako na, libra ako naninimbang ako. Kung ano sinasabi ng iba, hindi ko agad yan pinapaniwalaan. Kasi malay ko ba kung galit siya sa nanay ko? Malay ko ba kung ayaw niya sa nanay ko? O diba, mama, ganun ang tao Kung ayaw mo sa akin, sasiraan ka. Pagtalikod mo, saksak. Katrayduran. O, di ba? Kaya naiinis ako Maraming nagsasabi na, oh, ganun. Alam nyo ba kung ano yung sitwasyon? Yun yung mga tao mga marites. Ano yung marites? Kaya ayaw kong mag-live. Ayaw kong magsalita. Kasi ito na yung bunganga ko. Walang filter yan. Buti nga lang, hindi ako nakapagtapos sa Tapos yun na naman, let's talk about the relationship. Tinatanong ng mga iba, bakit wala ka pang asawa? Ay, pwede ako mag-asawa. Asawa lang naman, di ba? Ang dami yan Pwede kang kumuha ng marami. Wala namang nang bimilit sa'yo. Kasi buhay mo yan. Di ba? Kaya, being a parents, being sa ating mga anak, ayan na lang natin sila. Kasi ako, kagaya sa bunso ko, yung anak ko, ito nangyari, na-enroll ko na siya dito sa Manila. Makinig ka.
Na-enroll ko na dito sa Manila kasi naglayas siya doon kina lola niya sa Pangasinan. Na-enroll ko na dito sa Holy Spirit. Eh nakita niya na may pagka-stricto ako. Stricto ako. May pagka-stricto ako sa sarili ko. Kaya bili ka na rin ng ulam natin. Bili ka na rin ng Sopas na lang ako. Ha? Sopas. Oo. Kuha ka dyan. Tapos ibili mo ako ng ganito. Wala na. Ay, meron pa pala. Kasi meron pa pala. Wala ka na dyan. Ito na. Tingnan mo. Piraso lang ha. Okay, wait lang. Nagpatalastas naman tayo. Okay, balik tayo. So, ito ang kwento sa isa kong anak. Yung bunso kong anak na gwapo. Ang pangalan ay Kit. Hinanap niya ako. Hindi ako mahirap hanapin. Maxine, magulo. Hindi ako mahirap hanapin kasi nga, sabi ko sa inyo, kalat-kalat ang mukha ko dito sa social media dahil nga, ang business ko ay online. Okay? Then, nakita niya ako, pinuntahan niya ako din. Tapos, nag-stay siya sa akin ng 2 months. Within the 2 months, akala niya siguro, makikilala na niya ang buong pagkatao at pag-uugali ng isang tao. So, nakita niya na isa akong, syempre, alam niyo ang negosyante, lahat bawat 5 na bibilang, na kwekwenta. Hindi ibig sabihin na kapag ka negosyante ka na, babay na. Yun. So, ang nangyari, nakita niyo pagiging, ayun na nga, pagiging stricto ko, nilayasan naman niya ako, na-enroll ko na siya. Ngayon, sabihin ng mga kapatid ko, bakit lumayas si Kit? Na-enroll mo na dyan, na-i-transfer mo na sa Maynila. Na-i-transfer ko na, last year, na-i-transfer ko na grade 11. Sabi ko, di ko alam. Kasi, nasusungitan siya sa akin. Siyempre, tayong mga nanay, minsan, makapagbunganga tayo, makapagsalita tayo. Minsan, ayaw natin na makikita natin yung anak natin na nagiinom dyan sa labas. 2 weeks pa lang niya dyan, dito sa Maynila. Nagiinom na siya. Siyempre, bilang isang nanay, magsasabi ka na, anak, huwag ka dyan masyado. Huwag ka dyan masyadong ano. Tapos, siyempre, minsan sumasagot, magkakasagutan kayo ngayon. Ayun, ang nangyari. Kaya, sabi ng tao, hindi ko daw maayos yung mga anak ko. Choice nila yun di ba? Choice nila yun. Hindi ko sinabi na, lumayas ka dito. Alam nyo, ang isang nanay, ang isang ina, lalo't lalo pa sa akin, na halos kalahati ng buhay ko ay malayo ako sa mga pamilya ko. Iisa lang ang gusto ko. Bakit ako nagtatagal dito sa Pilipinas ngayon? Dahil ang hirap. Ano ba? Ang dali-dali kong pumunta ng Canada kung gusto ko dahil andun yung kapatid ko. May mga kapatid ako dun. Bakit ako nandito sa Pilipinas? Kasi gusto ko, makilala ko yung mga anak ko. Yun ang hirap kapag hindi lumaki ang anak mo sa'yo. Kaya ngayong trending na issue ni Yulo ngayon, ni Carlos Yulo, yung gymnast natin na golden boy, natatawa ko Ang swerte-swerte ng batang ito, na meron siyang nanay at tatay na mula pagkabata nag-support sa kanya. Pero hindi ko alam kasi naging big issue ay finance. Minsan kasi ang pera kapag hindi mo marunong, hindi mo alam gamitin, nagiging mitsa din yan ng hindi pagkakaintindihan. Kaya mas maganda na lahat ay recorded, documented kumbaga. Ayan. Kaya ang daming nakarelate, isa akong nakarelate sa issue ni Yulo na to dahil Carlos Yulo, magulang is magulang, wala ka. Ang swerte-swerte niya dahil hindi siya galing sa broken family. How much more sa ibang mga bata na katulad namin na galing kami sa broken family at naghahangad ng nanay at tatay kahit na ano pang mga pagkakamanili nila. Kagaya ko, inaantay ko yung nanay ko. Ang tagal-tagal ko na sinabi sa mga tita ko, mga nanay ko na pumunta sa akin, tumira sa akin, instead na magbayad ako ng katulong, sila na lang, bantay-bantayan lang ang bahay. Ayaw sa akin. Kasi nga may pagka-stricte ako, pero hindi ko naman narating
ang sarili kong buhay na ganito, kung ganito ako, kung palamya-lamya ako. Ano ba yun? Yung ganung mga bagay. Kaya, ang swerte-swerte, iba-iba kasi ang sitwasyon. Ang swerte ni Mr. Yulo, magkaroon ng pamilya na supportive, tapos ganun lang. 'Di ba? Kaya ako naimik lang eh. Kuya, sunog na. Yan, sunog na yung sinaing ni Kuya kasi hindi maayos yung tubig niya. Ayan. Kaya wag natin i-bash yung nanay niya kasi ay nanay is nanay. Minsan ang anak nagre-rebelde din yan. Minsan ang mga kabataan ngayon, ang utak nila ay alam nila totoo na sila. Lagi sila ay ganun. Tapos lalo na kapag may mga third party na, iba na rin yung kwan. Kaya kagaya ng sabi ko sa inyo, kagaya nung nagkaroon na ako ng apo, manugang, so hindi na madali ang sa mga buhay ng mga anak natin kasi iba na eh. Hindi na siya yung dating baby mo na kayang-kaya mong kargahin. Kaya may mga ways din na kailangan tayong mananay mag-adjust din. Hindi ibig sabihin na, hindi mo na pangasawa yan kung hindi ko iniluwal. Tanggapin natin o hindi, kaparte yan ng buhay, nasa Bible yan. Wala kang magagawa, lalo kapag anak mo ay lalaki at mapapaasawa ng iba. Ganun ako eh. Kaya minsan tumatawa na lang ako. Minsan mali din naman ni Mr. Carlos Yulo. Kasi nanay is nanay, money is money. Pwede naman niya isang tabi. Sorry. Pwede naman niyang isang tabi muna yung problema. 'Di ba? And yung problema kasi problema nandiyan yan eh. Yung sama ng loob. Alam nyo, yung nanay, mabunganga yan. Walang nanay na hindi nagbubunganga. Tangina. Totoo yan. See, yung tatay ko, bunga-bunga nga nun. Alam nyo ba? Kasi nung bata ako, tumboy-tumboy ako. Ano ba yun? Binibitin akong pati warik nun. Nagbubunga nga, sabay palo pa. Eh, mas lalo pa yung nanay, bungangera. Kagaya ko. O, diba? Kaya yun. Kaya walang nanay na hindi nagmamahal sa mga anak. Huwag nyong ibabas. Kasi alam nyo, ang ganda ng buhay kung may unity ba. Pero syempre, sabi nga nila, wala din naman perfecto na relasyon kung hindi dadaan sa away. Pero yung style na ganun na, kung ako yun nakaget ako ng 2 gold medal, di ba? Syempre, yun yung pangarap ko eh. Yun yung, kung ako si Yulo din Kaya nga sabi ko, sayang tong bata na to. Pero, yun na sabi ko, may kanya-kanya silang isip, may kanya-kanya silang rason, may mga siguro, time will heal nga naman. Like, just say like that. Anyway, kayo dyan, ilan ang mga anak nyo? May anak din ba kayong katulad ko na swail? O sino dyan ang merong sino dyan ang nanay na ako siguro tumigas na talaga yung damdamin ko kasi ang tagal kong naging OFW eh. Nung OFW ako, alam nyo ba ang nangyayari nung OFW ako? Yung anak ko, bibigyan ko, hindi ko bibigyan ng malaki. Pero pag apo ko, binibigyan ko. Kasi yung anak ko, hindi ko binibigyan ng pera na pera talaga. Ang binibigay ko is like birthday, mga ganun ba, na binibigay ko ng gamit. Sinisigurado ko na yung mga binibigay ko magagamit ng apo ko. Yun. Kasi yung anak ko naman, syempre, kapag birthday dito sa atin, hindi na nawawala yung tinatawag na kahit di niya birthday, yung nagbe-birthday. Yung inom, ayaw ko yun. Ako kasi, ang hirap kumita ng pera. Alam nyo yung pagiging katulong? Huwag nyong sabihin, napakarte ko, nagkatulong ako Walang humpay na kuskus balungos ng kaya ganito yung pagiging ugali ko sa linisan.
Kukuskus ako dyan. Dyan. Katulong, putang ina. Alam nyo ba yung pati gate? Pati tres yung amo ko. Pero alam nyo, kahit matindi yung amo ko ha, pinag-aral ako nun. Hindi ako nagde-day off. Pumayag siya na mag-aral ako ng gabi. Kaya saya-saya ko. Nag-graduate ako sa Singapore. Kala nyo ba? Yun. Wala. Kaya yung nangyari, ultimo na dingding, ultimo na fence. Alam mo yung fence? Ano yung fence? Fence! Bakod! Tangin ng bakod yan, pinupunasan mo, binabrasan mo. Ilang kotse na kinakarwas. Uy, karwas girl ako ha. Kinakarwas ko pa, Mercedes-Benz. Ganun ba sabi? Mercedes-Benz. Ayun, doon ako natutong mag-drive eh. Kasi pag walang amo ko, sige, andyan yung susi, sige. Ayan. Swerte ko lang. Ang swerte ko lang noong, siyempre, hiwalay ako after 10 years. Sasabi ng mga kapatid ko, oy, after 10 years, mag-asawa ka na. O ngayon, wala pa akong asawa. Sasabi nila sa akin, hoy, mag-asawa ka na. Mamatay kang ganyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Yung problema ako ngayon ang bunso. Yan ang buhay. Anyway, ang haba-haba na nito. Yan, verification is complete. Ang haba na. Ilang oras na ba? Ayan, thank you so much sa mga watch kay Almabel Mamita. Energetic Mamita. Ayan, magpapa-event po ako. Online na ha. So, i-add nyo ako sa Messenger. Kasi dito sa, sa Facebook po, i-add nyo ako. Dito sa TikTok, tindahan lang to. Minsan nakikita nyo akong nagpo-post ng mga motivation, inspiration. Pero mostly, ang TikTok ko kasi ay mostly intended for tinda. Ayan. So, marami akong mga paninda. Yung mga gustong magpa-rebrand ng kanilang mga perfume. Nagre-rebranding po tayo. Yung gustong ng kanilang mga sabon, mga Fabcon. Message lang po. May project po akong consignment basis. Ayan. In 1 month, pwede tayong mag-usap kung gusto nyo magtulungan po tayo. Kasi alam ko naman, maraming gustong dumiskarte sa buhay. At ako naman I believe na hindi ang pangangasawa ng matandang mayaman, madaling mamatay ang kasabihan magkakaroon ng kaginhawaan sa buhay. Ayan. So, ayan na naman. Tiktakera. Chismosa, tiktakera. Ayan o, yung mga nanay dyan na kasama ko na nag-uuban na. Magpaganda rin kayo. Huwag lang yung padala ng mga pinagpaguran nyo. Bumili rin kayo ng para sa sarili nyo. Hindi lang yung paganda kayo ay padala kayo ng padala. Oh, may tao. Padala ng padala. Tsaka, huwag nyong kakalimutan mag-ipon. Kahit pa paano, bawat linggo, bawat sahod, may matira kayong 500. O, malaking bagay na po yun. Bawat buwan, o bawat gano'n. Okay, mag-e-end na po ako. Mamaya, magkantahan tayo. I-set natin, ha? Thank you so much, everyone. Hindi ko na kayo ipaisa-isahin na i-mention. And thank you so much, everybody. Until to the time and the next live video, magtitinda po tayo ng live at magplaplansya lang ako ng mga gamit. Kaya andito ako ngayon. Magtitinda po tayo, bagsak presyo. Gawin nating pera kasi. Ay, naku mga mamis, pwede ba? Tulungan nyo naman akong gawa ng... Bumili na kayo ng mga paninda ko dahil may project ako. Magagawa ako ng shelter ng mga aso. Kasi dumadami na pala yung mga pinapakain kong pusa. May pusa ako dito, 3. Tapos 8 aso. Baka palayasin na kami dito. Kaya ako'y magpa-fundraising. Gagawa tayo ng bahay sa Antipolo dahil may nabili na tayong lupa doon. Kaya maraming salamat mga kaibigan. Ako ay magpapaalam na at kakain na kasi gutom na me. See you soon. Bye bye. Bye everyone. Bye bye. And now.